Yan sir, siguro, simulan ko na po dito sa unang question. Since tayo po, media and communications expert sir, hindi po natin maiwasan na kumbaga obserbahan, pag-aralan itong, social media as a feature na din po ng, kung paano nito dine-develop itong kabataan and yung mga sumusubaybay and, sa field na rin po ng journalism. Sir, sa ating pong pag-o-observe, ito po bang, ano po bang effects. Siguro po 'wag muna sa social media, but the media in general, pati po siguro sa field natin, ano po yung nakikita nating epekto po nito sa ating kabataan sa panahon ngayon, sir? Sa pangkalahatan, yung media, whether print yan, broadcast o kaya online, ay nakakatulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Kaya nga meron tayong ethical standards na sinusunod hindi lang sa journalism, kundi pati na rin sa entertainment at sa advertising and public relations para masigurado na may responsibilidad tayo na paaangatin natin yung kamalayan ng mga estudyante at iba pang mas malawak na publiko. Lalo na kung ikaw ay bata. Kasi kung bata ka, minsan ang nagiging kalakaran halimbawa sa isang pamilya para mapatahan ang bata, binibigyan ng cellphone o anumang device para makapanood siya. Hindi natin sinisisi yung magulang. Kasi minsan dahil sa hirap ng buhay, hindi talaga masyadong naaasikaso yung mga bata, kaya parang ang nagiging yaya, de facto yaya ng mga anak ay yung media. Kaya nga medyo hindi ko naman sinasabing komplikado, pero yung sitwasyon natin ngayon, pwedeng maiugat din yan sa hirap ng buhay sa kasalukuyan na talagang hindi nagkakaroon ng sapat na oras yung magulang na magabayan yung mga bata dahil minsan may mga kaso na yung nanay at tatay, dalawa o tatlo yung trabaho nila, practically hindi na sila natutulog, hindi na naalagaan yung mga bata, tapos hindi pa sapat yung iniuuwi nila para makapag-provide sa pamilya. So as a result, apektado yung mga bata. So para sa mga media practitioner, halimbawa sa periodismo na lang, mahalaga na talagang ginagampanan natin yung ating tungkulin para ilahad sa yung katotohanan sa mas malawak na publiko, kasama na yung mga bata. Para halimbawa, hindi sila masyadong malululong sa entertainment, sa mga irresponsableng advertising halimbawa na kesyo ang sugal magiging ticket out of poverty halimbawa, dapat sa periodismo sasabihin natin yung katotohanan at dapat naiintindihan din ito ng mga bata. So Prof, balikan ko yung sinabi natin about dun nga sa hindi natin masisisi itong parents. So meaning to say we are recognizing na ito pong, behavior ng ating kabataan ngayon, affected din economically dahil nga po sa hirap ng, buhay and yun nga po kakulangan na din siguro ng, kumbaga maayos na job or opportunity o maayos na working environment sa Pilipinas. Tama po yun. Maganda na binanggit mo yung employment opportunities kasi hindi rin talaga garantiya na kapag nakapagtapos ka, may trabahong naghihintay sa'yo o kaya gaganda yung kabuhayan mo. Tapos, yung isa pang usapin dito, kahit na sabihin mong may access sa education, kahit na sabihin mong nakakapag-aral ang mga bata, tingnan din natin yung kalidad ng edukasyon. Anong klaseng edukasyon ba ang ibinibigay natin sa kasalukuyan? Ang problema kasi masyadong skills-oriented, masyadong nakatuon kung ano ang hinahanap ng mga employer para maging masunurin sila kapag nakagraduate na sila. Nawawala at nakokompromiso yung critical thinking. Ibig sabihin, yung mga pagninilay-nilay, yung mga pagsusuri sa mga nangyayari sa ating paligid. Alam mo, napakadaling sabihin na dapat ibalik natin yung media and information literacy program, palakasin natin ito. Pero kung ang pangkabuang sistema ng edukasyon ay hindi talaga nag-e-encourage ng critical thinking, mababaliwala ito. At saka tandaan natin nung nakaraan,
nung medyo nandyan pa yung Media and Information Literacy Program sa K-12, ang mas tutok nila batay sa aking pagre-review ng curriculum noon, mas computer literacy, mas information technology pa. Kumbaga kung ano yung hinahanap ng mga employer, kaya yung usapin ng media ethics hindi masyadong natututukan o kung natututukan man parang pahapyaw lang, mas skills-oriented siya. Ulitin natin walang masama sa skills-oriented na programa, sa skills mismo na nakukuha ng mga bata, pero dapat may kaakibat din ito na critical thinking, na yung teorya, pinag-aaralan, yung etika, kung ano yung tama at mali, mas ganon yung ating dapat na tutukan. Mas kailangan talaga yon para maiwasan yung mga insidenteng halimbawa nangyari sa Cavite, sa Tacloban, and most recently may nangyari na naman sa Davao daw after graduation. Bagamat hindi naman bata ang apektado rito, pero yung ganong klaseng violence, that we have to make sense of it. At dapat kung tayo ay guro at kung tayo ay periodista, kino-confront natin ang reality na ito at ipinaliliwanag ng mabuti sa ating audience. Sir, ay singit ko lang kasi nabanggit din natin yung sa education. So, siguro po as isa din sa mga edukador po dito sa UP, paano po natin nakikita yung kumbaga parang threat ng pagre-reduce po ng mga GEC subjects dito po sa atin sa yun nga po sa magiging future ng pag-hone ng ating mga susunod na kabataan, kung paano po sila yung behavior nila, paano po o gaano po magiging malala in the future? Kailangan po talagang palakasin yung general education program. Pag sinabi nating general education, ito usually yung common courses na tinetake ng mga estudyante regardless ng mga kurso na kinukuha nila. Halimbawa, kasaysayan, matematika, social sciences at natural sciences at iba pa. Hindi natin pwedeng sabihin na bawasan na lang natin ito kasi ang mas mahalaga sa kolehiyo halimbawa ay yung skills na dapat nilang matutuhan. Mahalaga ang skills pero mahalaga rin po yung mas holistic na pag-aaral. Kaya mali ang plano ng isang komite ng Commission on Higher Education na bawasan yung mga units sa GE. In fact, batay sa pakikipag-usap sa ilang mga nagsusulong nito, ang gusto nga nila in the long run ay burahin na yung GE para mapaikli yung kolehiyo, yung 4 na taon magiging 3 taon na lang or 2.5 years kung masusunod sila. Tapos may degree ka na, pero anong klaseng tao ka naman pag graduate? So yun yung problema sa kasalukuyan. Hindi pwedeng sabihin na yung mga natutuhan na nung K-12 program hindi na kailangan pang ulitin sa kolehiyo. Actually, yung repetition, mahalaga po yan. Kahit sa usapin ng pagbabasa ng nobela, kung magbibigay lang ako ng halimbawa, ang The Little Prince ni Antoine de Exupéry, pag pinabasa mo sa bata, iba yung mensahe na nakukuha. Pero pag nasa kolehiyo ka na, nakikita mo yung simbolismo sa ganon. Ganon din sa kasalukuyang literatura sa Pilipinas, may mga ipapabasa ka tulad ng Utos ng Hari ni June Cruz Reyes. Pag nasa high school level ka, iba yung appreciation mo sa akdang yon. Pero pag nagkolehiyo ka na o kahit pag graduate ka na, magiging iba rin yung appreciation mo. Gayun din sa periodismo na tinuturo ko, iba pa rin kapag inuulit mo yung kahalagahan ng ethics. Hindi mo pwedeng sabihin sa kolehiyo, tanggalin na natin yung journalism ethics kasi naituturo naman yan sa K-12. Halimbawa lang kasi dapat integral yung ethics, hindi lang bilang isang kurso, kundi ipapasok mo rin yan sa iba pang mga kurso sa periodismo kasi mahalaga yung kaisipang responsable mong ginagampanan ang propesyon. Kaya sa CHED, mainam na i-drop na nila itong ideya na ito at gumawa sila ng alternatibong programang nagdadagdag
sa GE courses at mas lalo pang nagpapalakas dapat sa general education program. Yun. Kasi sir, ang nakikita natin kaya may kumbaga sinasabi nilang redundancy of subjects sa K-12 ng college is kasi sir, 'di ba, yun nga kasi ang method ng pag-aaral natin is general to specific. Mas na-specialize mas nagiging malalim po yung pagturing natin sa kada topic. And siguro sir, balikan ko ito sir sa siguro isingit ko na rin lang in terms of naniniwala po ba tayo sir sa sabi-sabi ng mga magulang and sa media, in general thought na dahil daw po sa technology, kasi yaman din lang po na kumbaga more on skills or technical skills. So naniniwala po ba tayo ng dahil po sa makabagong teknolohiya ngayon or siguro sa hindi tamang pagpapagamit, nag-iiba na po talaga itong asta nitong ating kabataan? Totoo naman, apektado ng pagbabago ng teknolohiya yung kaisipan ng marami, hindi lang ng kabataan. Di hamak na ang nawi-witness natin ngayon mas tech-savvy yung kasalukuyang henerasyon kumpara sa mga nakaraan pa. Halimbawa, lumaki ako dekada 80, dekada 90, talagang iba yung pagpapalaki at iba yung mga karanasan ko noon kumpara sa pinagdaraanan ng kabataan sa kasalukuyan. Dekada 80, wala pang internet noon. Nangyari yung People Power 2, wala pang People Power 2, cellphone lang. People Power 1, wala pang cellphone nung time na yon. So, totoo, meron pagbabago. Pero alam mo, yung ethics, halimbawa, yung pagsasabi ng katotohanan, constant naman yan, hindi yan nagbabago. Hindi porke madaling hanapin yung impormasyon, hindi porke kaya mo nang mag-edit ng mga litrato o ng mga video, yung mga tinatawag na deepfake na yan, pwede ka nang magsinungaling kasi mas maunlad na yung teknolohiya ngayon. Kaya dito mahalaga yung critical na pagsusuri. Kasi ang teknolohiya pwede siyang ma-weaponize para sa masamang gawain. Parang katulad ng halimbawa, ayoko sanang pag-usapan ang baril, pero ang baril medyo umunlad na rin yung teknolohiya niyan. Meron ng mas madaling gamitin na baril na hindi mo kailangan ng masyadong iba yung pagsasanay. Pero hindi porke ganyan ang sitwasyon, gagawin mo na siyang available sa lahat ng tao. At kung ikaw, lisensyadong gun owner halimbawa, hindi mo dapat basta-basta lang ipapahiram yung mga ganong klaseng gamit na pwedeng makapatay ng tao. Kaya mas ganon yung dapat nating ginagawa. Kung sa bahay nga, inilalayo natin yung mga kutsilyo, yung mga ginagamit sa kusina para hindi abot ng mga bata, dapat ganun din yung pagtrato sa barel. Pasensya na kung hindi masyadong maganda yung analogy sa kutsilyo, pero ganun yung sitwasyon. At kapag tinuturuan mo yung bata na magluto, hindi mo sinasabi na kumbaga tinuturuan mo ng tamang paghawak ng kutsilyo, pero hindi mo sinasabi ganito ka magbalat ng patatas, tapos ganito ka naman manaksak ng tao o ng kaklase mo. Walang walang magulang na magtuturo ng ganong klaseng values. Kaya balikan natin yung GE program, mahalaga na tinuturo yung values. Kasi sa totoo lang, kahit sino naman pwedeng gamitin yung kutsilyo para manaksak ng tao, pero hindi natin ginagawa ito kasi alam nating mali. At dapat idiin natin yon. Hindi pwedeng sabihin ng mas matatanda na alam na yan ng mga bata, hindi na yan kailangang ituro. Mali po yon. Dapat ituro siya at dapat ulit-ulitan yung pagtuturo para sa malapit na hinaharap na ikintal sa isipan niya na mali ang pumatay ng tao. Pero kung meron kang opisyal ng gobyerno na wag muna nating pangalanan na nagsasabing okay lang pumatay basta't adik o basta't nanlaban, ibang usapan na yan kasi baka gayahin ng bata kasi naririnig nila sa media Hindi natin sinisisi yung media pero nakukote ng media yung mga ganong klaseng pahayag. So doon nagkakaroon po ng problema. So may mga points tayo sir na i-raise later na isasabay po natin sa tanong mamaya naman po. Example sa availability ng technology and yun nga po yung pag-quote ng media. Pero siguro sir, dako po muna tayo dito sa isang katanungan natin.
As per observation sir, ano po ba yung specific, features nitong ating social media na talaga pong nakaka-impluwensiya mismo directly sa behavior po nitong ating kabataan? Okay, magandang tanong yan. Sa kasalukuyan, nakadesign yung ilang social media platform para mag-hook ng audience, para gumawa ng tinatawag na doom scrolling, lalo na yung TikTok. Kasi ngayon, yung feature ng TikTok, vertical na yung video, tapos short form lang talaga. Medyo may problema kapag ka ikaw umaasa lang ng entertainment mo o ng balita ng short form lang. Parang naaapektuhan yung kapasidad mo na mag-appreciate ng long form video, yung mga mas mahabang dokumentaryo halimbawa, o kahit yung pagkuha ng physical na libro at para basahin ito. So parang medyo nakokompromiso na yon. Kaya dapat na talagang gabayan yung mga bata tungkol dito. Tapos, nakalulungkot lang na halimbawa, yung Facebook, totoo naman nag-evolve yan through the years. Pero ngayon, dahil meron mga reels na rin na mas may bias para sa vertical at short form video gaya ng TikTok, talagang mas maiikli na ang ginagamit. Tapos talagang hindi na masyadong ine-encourage yung publiko, lalo na yung kabataan, na magbasa at siguraduhin na malilimita yung screen time. Ulitin natin, kaya nauuso yung mga termino gaya ng doom scrolling, na tipong wala ka nang magawa. Minsan nga may mga pagkakataon, nakahiga ka na sa kama, tapos nakakatulugan mo na lang. Nagigising ka na lang, naka-on pa pala yung cellphone mo, nasa tabi mo. So, wag sanang gawin yon. Ulitin natin wala tayong masyadong judgment sa mga magulang na hindi masyadong nakagabayan yung mga bata. Kasi sa totoo lang, ideally, in an ideal situation, hindi tayo magkakaroon ng ganitong problema kasi merong magulang na magbabantay sa bata. Pero dahil po sa hirap ng buhay, lalo na po yung mga nasa laylayan sa lipunan, talaga pong hirap na makapag-provide. Kaya nagiging dependent yung bata para sa cellphone, para magkaroon ng komunikasyon sa mga mahal niya sa buhay na malayo sa kanya, sa mga kaklase niya, at saka syempre yung entertainment niya nanggagaling din sa cellphone. Kaya, or anumang gadget na meron siya. Kaya yun po yung mas dapat nating inaasikaso, hindi yung kasi ang problema sa halimbawa sa pamahalaan ngayon o kahit sa Philippine National Police, ang gusto nilang solusyon i-lower yung age of criminal responsibility o kaya naman i-ban yung ilang mga sinasabi nilang violent na video games. Parang napaka off tangent ng solusyon, samantalang napaka-fundamental ng pinagdaraanan ng kasalukuyang pamilya sa ating bayan, lalo na po yung mga nasa laylayan. Okay, Prof, dito po yan sa yun, yaman din lang na nabanggit natin. Doon na po tayo sa part na iyon. What can we say, sir, regarding po din nga sa pag-ban mismo ng social media sa 16 years old pababa and ng violent video games? Especially that if di po tayo namamali, Prof, kumbaga may prinsipyo din na pinromote nga po nung panahon na na naging part po ng Bobodal experiment na kung saan yung pagiging exposed na po sa violence, yung opposite po yung pinopromote. If di ako nagkakamali, kay Freud po yan na principle. Ano pong masasabi natin sa mga ganitong pagbaban? Makakatulong ba ito or kung hindi ba, regulation lang, mga ganyan po ba? Okay, una nating i-address yung pag-ban sa video games. Hindi po yan solusyon. Kasi sa mga pag-aaral, kahit sa ibang bansa po, lumalabas na wala namang correlation or causality yung exposure sa mga violenteng video games dun po sa actual na behavior ng isang tao, including yung kabataan. Tandaan natin na hindi na bago yung mga sinasabing violente na video games. Nung henerasyon namin, na-expose din naman ako sa Wolfenstein, sa Doom, and then later on, yung Counter-Strike na yan,
Pasensya na kung medyo nahalata yung edad ko, pero masasabi mong violente ito kasi ano yun may baril ka, may chainsaw ka, pumapatay ka ng mga monster. Yung sa Wolfenstein, medyo political ng konti kasi anti-Germany yung dating Kasi si Hitler yung papatayin mo toward the end nung dulo. Pasensya na sa spoiler alert. Umabot ako sa huling level ng Wolfenstein. Ganun ako kagaling. Pero ano't ano pa man, yung kagalingan ko sa Wolfenstein, hindi naman nag-translate sa violenteng tendensya. I can say that for a fact. Tapos, dun sa mga nagsasabi na yung bagong laro na Gorebox, di hamak na mas violente pa kumpara sa dati. Actually, to some extent, totoo naman. Actually, hindi lang Gorebox Through the years, mas dahil sa nag-improve na yung graphics card, mas nakikita natin yung visuals ng violence. Kahit yung Grand Theft Auto, malaking pagkakaiba ng graphics quality ng GTA kumpara sa Doom halimbawa. Pero these are just minor points when we talk about the fundamental issue of critical thinking. Kahit na i-expose mo sa violent na mga video games yung mga bata, maglaro lang siya ng ganon, tatratuhin lang niya yon bilang laro, basta't yung critical na pagsusuri ay pinapalakas natin. Ulitin natin mahina na nga yung educational program natin pero hindi pa rin natitrigger yung lahat ng kabataan o mayorya ng kabataan na exposed sa video games, pero mas mapapalakas pa natin at mas ma-ensure na hindi mangyayari ito kung palalakasin yung critical thinking. Yun yung unang punto. Ikalawa, yung binabanggit mo about social media banning. Actually, when you think about it, ang kailangan lang ay strict enforcement ng guidelines sa mga social media platform. Bilang halimbawa, Facebook, sa pagkakaalam ko, 13 years old yung limit na pwede kang gumamit. Pwedeng yun yung i-enforce ng Facebook strictly. Tapos ganun din sa YouTube, sa X, sa TikTok, mukhang ganun din. Pero tandaan natin may mga apps, halimbawa YouTube, merong YouTube for Kids. Meron ding Messenger for Kids. Alam ko yon kasi bilang ama, exposed din sa ganon yung anak ko. Kaya mahirap yung meron kang general banning ng social media, samantalang for the most part, in place na naman yung mga para sa bata o yung mga parental restriction dun sa mga social media platform. So babalikan natin yung kahalagahan sa media literacy. Mas yun yung mas tutukan sana natin kaysa yung general banning. So, yun sir, siguro ko na rin po, dito na lang po tayo din sa part ng, ilis ko na medyo more on media related na po tayo sir, since ito po yung natin din, expertise. Kamustahin ko na sir, ano po ba yung assessment natin kung paano po ba, kumbaga, nire-report ng media itong mga ganitong insidente like sa Tacloban, tapos yung mga other similar incidents po na nangyayari. And pwede ba natin to sir ma-relate sa agenda setting theory? Opo, buti nabanggit mo yung agenda setting theory ni na McCombs at Shaw kasi ang media, it tells us not really what to think but what to think about. So may malaking kaibahan yung dalawang yon. Kasi ano ba yung ating dapat na pag-isipan? Kaya yung usapin ng pagpili ng mga paksa sa media, talagang nagiging bahagi yon ng kaisipan ng tao. Tapos yung pamamaraan ng pag-uulat ay talagang may epekto yon sa atin. Ngayon, balikan natin yung nangyari sa Tacloban. Maganda naman yung ginawa ng media na nagbigay ng impormasyong mahalaga sa mga tao, yung tinatawag na relevant information. Pero may mga pagkakataon na nagbigay din ng tinatawag na too much information. Ultimo kalibre ng barel, ultimo litrato ng nung dalawang suspect inilagay at a certain point pati pangalan
o yung nickname niya, tunay na nickname yung nilagay. So, medyo nagkakaproblema tayo roon kasi iniiwasan natin yung tinatawag na una, yung copycat na gawain. Kasi pag alam mo yung kalibre ng barel, edi magkakaideya ka, pag may baril palang ganyan sa bahay, pwede kong gamitin kasi pwede siyang makapatay. Mas epektibo pala siyang weapon. O kaya naman, conversely, sasabihin ng magulang, ganitong kalibre ng barel, bibili ako ng mas mataas na kalibre at yun yung ipapadala ko sa anak ko para pag tinutukan siya, mas malakas yung barel na ipantatapat niya. So, may ganong problema kapag ka masyadong spesipiko at detalyado po tayo. So, yun yung mas dapat nating iwasan. Tapos, sa usapin ng pag-uulat, na buti naman ginagawa na sa kasalukuyan kasi at the start masyadong nakatutok sa mga suspect. Ang mas dapat nating tutukan yung mga biktima. Kasi ang periodismo ay pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Yung mga pinagkaitan ng buhay, yung mga naulila, yung mga nawalan ng mahal sa buhay, yun ang mas dapat nating tutukan. Kumustahin natin ang pinagdaraanan nila. Intindihin natin kung bakit sila naghihinagpes, kung bakit sila nagagalit. Tapos, isa konteksto rin natin ito sa kung ano ang dapat na gawin ng pamahalaan. At saka, i-criticize din natin kung kinakailangan yung mga pulisiya. Halimbawa, sasabihin ng gobyerno, dahil sa nangyari sa Tacloban, iban natin lahat ng mga video games na yan. Problema yon. Tapos, ito pa yung isa pang medyo nakakabahala. Alam mo siguro yung t-shirt na suot ng mga suspect, may reference dun sa, if I'm not mistaken, sa isang German na metal punk band. Na baka, na ang inaalala ko, kasi parang similar daw yung t-shirt dun sa iba pang mga shooting incident sa ibang bansa. Hindi naman natin pwedeng sabihin na na-impluwensyahan sila ng ganitong klaseng musika. Baka mamaya dumating sa pagkakataon tayo na pati heavy metal ipagbawal dito sa Pilipinas. Sobra na 'yon. Kasi sabi nila masyado raw violente. Kung hindi mo na-appreciate yung heavy metal, hindi ko naman sinasabing problema mo 'yon, pero dapat na wag nating i-associate sa mga violenteng tendensiya yung heavy metal. Hindi porke mabilis at maingay, yun na yun. Parang yung usapin din ng pagsusuot ng punk, yung parang gothic, yung dating mo, puro itim yung suot, tapos may mga tattoo ka pa. Ito ba ay nangangahulugan na violente ka? Hindi dapat ganon. Kaya yung media, bukod sa agenda setting theory, I would recommend na balikan yung tinatawag na semiotic analysis, yung pag-aaral ng signs and symbols, na talagang mas dapat na news value na hahayag natin sa publiko, wala pong kinalaman yung heavy metal music, walang kinalaman yung video games sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ang mas dapat nating tutukan yung media literacy, tapos yung critical analysis that should be integrated sa education system po natin. Sa K-12 at saka kahit po sa antas po ng kolehiyo. Yun, sir, with regard to that, siguro, singit lang ako ng konting question. May Okay. some of the media na nag-i-initiate po na, kumbaga, to, sa angling po, itipon. Kumbaga, kasi po, ibig sabihin, ito pong nangyari sa Tacloban is not an isolated case. Mula po nung sumapit yung pasukan ngayong Hunyo, kumbaga, continuous na. Iba't ibang lugar sa Pilipinas, may mga student safety issues, may mga violence. Maganda po ba tong strategy ng media to create a timeline, or ito po ay nakaka-apekto din sa kung paano i-portray ng media yung kumbaga ma-influensyahan ang perspective mismo kahit ng mga bata lang, sir? Mahalaga po yung timeline kung ang tinutukoy mo yung pagbibigay ng mga petsa na ganito ang dalawang insidente sa Cavite, tapos sumunod yung sa Tacloban, tapos ngayon meron sa Davao. Mahalaga yon sa pagsasakonteksto. Kasi sa totoo lang, hindi natin dapat i-play down yung issue. Wag nating sabihin sa kabataan na alam mo yung nangyari sa Tacloban, isolated incident yan, hindi na yan mangyayari pang muli. Mahirap yung ganong klaseng mensahe kasi una, nangangako ka ng isang bagay na walang garantiya. Ikalawa, hindi po siya isolated incident kasi systemic yung problema.
Huwag nating ibigay yung maling mensahe na yung dalawa kasi na-possess ng demonyo, halimbawa lang, kaya ganon yung naging attitude nila. Pero wala na yung demonyo, umalis na yon. So medyo mahirap yung ganong klaseng pagpapaliwanag. Mas maging empirical tayo at tama ka, yung chronology of events would be important. Tapos yung pag-critique din sa government solution o yung mga intervention na ginagawa. Halimbawa, ano ang garantiya na pagka may police presence ka sa mga eskwelahan, itataas mo yung police presence, papapasukin mo yung police sa loob ng paaralan na mawawala na yung mga violence na yan. May track record. Sa totoo lang, again, hindi naman natin sinisiraan yung PNP, pero may track record sila ng red tagging at saka iba't ibang forma ng harassment and intimidation, maging sa kabataan. Tapos papapasukin mo sa eskwelahan. Tapos, yung isa pang problema rito, sino bang ahensya ng gobyerno ang may barel? Again, ayokong magbigay ng maling ideya, pero hindi naman lahat ng pulis ginagawa ito, pero may baril sila tas papasok sila sa sa paaralan. So, problema yon. Tapos tandaan natin, doon sa isa sa mga suspect, ang isang kamag-anak nila na pinagkuhanan ng barel ay pulis daw. Okay? Depende sa magiging investigasyon. So, dapat may ganong konsiderasyon sa mga pulisiyang ipapatupad. At saka yung banning ng video games, linawin natin na hindi po yun yung solusyon. Ay sir, siguro last question ko na lang po kasi 6 Okay minutes pa. na lang daw po and limited lang itong ating Zoom. Siguro sir, sa pahuling mensahe na lang po, paano po dapat tumulong at makatulong hindi lang po ang media, but pati po yung mga ahensya natin na may concern sa communication like MTRCB, the NTC, or the national government itself as its umbrella, sir, na kumbaga may hawak ng agency to regulate media or like maging tulong ang media na maging hindi po maging dahilan na kung hindi Okay. man maging issue ng disiplina kung ano-ano pong erase na solution na hindi naman po related to address such incidents. Okay, linawin po natin na hindi po regulasyon sa media ang solusyon sa problema. In fact, mas dapat nga nating palakasin yung self-regulatory mechanisms natin. Let us guard our own ranks to make sure na mas magiging responsable po tayo. At hindi dapat gamitin ng gobyerno ang pagkakataong ito para excuse na kontrolin yung media content. Yung pagban ng video games, ulitin natin, it's a form of media regulation din na dapat na nire-resist natin. Sa unang tingin, mukha siyang populist, pero yung definition ng violent talagang mahirap na bigyang kahulugan ito. Ano ba ang violent sa mata ng gobyerno? Tapos, yung solusyon, gaya ng nabanggit natin kanina, palakasin yung ating education system, hindi lang sa usapin ng general education courses, kundi yung pagpapalakas ng critical thinking. Kasi yun yung isa sa mga susing salik para malaman ng kabataan kung ano yung tama at mali. So, mas ganon yung dapat nating tutukan. At saka syempre, para sa media, dahil profesor ako ng periodismo, ituloy lang natin yung responsableng pagbabalita. Huwag sana tayong mag-unahan na porke may bago tayong juicy na balita, yun na yung ilalabas natin. Dapat siguraduhin nating totoo ito. At ikalawa, nakakatulong ba ito sa opinyong pampubliko o baka chismis lang ito o trivia lang na hindi masyadong nakakatulong. So, pasensya na't medyo napahaba yung ating diskusyon pero maraming salamat po sa pagkakataong ito. Mabuhay po tayong lahat.